Maligayang pagbisita at pagbabalik po sa ating munting channel. Narito na po, ang karugtong ng ating istorya. Tumawag si Sarah kay Harry bago pa man sila makalabas ng sasakyan. Bakit hindi pa siya lumalabas? Ang mayabang kong kapatid, nakabangga ng Class G Mercedes. Bulong ni Harry sa phone niya. Habang lumalayo siya kay Howard sa parking lot. Ika-27 kabanata. Ang grupo ng tulala, mabilis na nakarating si Sarah Fitzgerald, at ang iba pa sa parking lot. Pagkatapos ay nakita nila si Howard Hamilton na nasagi ang Mercedes-Benz at may nayupi na bahagi. Nakakunot ang noo ni Alex na nakatayo sa likuran ng lahat. Nang makita niya na ito ang sasakyan ni Lucy, na siyang minamaneho niya. Ang mayabang na si Howard. Kanina puro kayabangan ang ipinagmamalaki nito sa restaurant. Tungkol sa kanyang driving skills noong kumakain kami kanina lang. Pero nabangga mo ang kotse ni Lucy. Ikaw ay isang tunay na hambog. Napaisip si Alex. Nag-uusap-usap sila, tungkol sa mamahaling kotse. Na nagkakahalaga ng hindi bababa sa $150,000. Masama ito. Ang pinsala ng sira ay hindi bababa sa $10,000. Kung marunong lang ako magmaneho, siguradong hindi ko ito masisira. Sino ang nakakaalam na may mangyayaring ganito? Magbabayad tayo ng 10 oras. Sino ang maaaring sisihin? Kung medyo nag-ingat ka sana mabuti, hindi tayo makakagawa ng ganoon kalaking sira. Lalong nainis si Howard. Ngayon siya ay galit na, gusto niyang takpan ang kanilang mga bibig. Nanalo ang lalaking ito ng premyo. Nakakita na ako ng ganitong pangyayari dati sa isang exhibition. Ito ay isang mataas na kalidad na bersyon, na na-import mula sa Germany. Higit sa $200,000. Sa isang UP na tulad nito, mababa sa $15,000 ang pagpaparepair nito. Huminto ang isa sa mga sasakyang dumaraan sa harap ng maraming tao. Nag-comment ang driver, nagbigay ito ng thumbs up kay Howard. Okay yang ginawa mo. Jackpot ka sa isang yan. Nakatawa ito habang sinasabi kay Howard ang mga salitang iyon. Pagkatapos sabay umalis. $15,000. Napaisip si Howard. Bumilis ang pintig ng puso ni Howard. Namanhid ang buong katawan niya, na parabang nabigla. Nanghihina ang kanyang mga paa, na parang babagsak na siya. Isa lang siyang ordinaryong mayaman. Kaya ang pagkawala ng $15,000 sa isang bitaw lang, ay malaking halaga ng pera para sa kanya. Kung malalaman ito ng pamilya ko, magagalit ang kanyang papa. Namumutla na si Howard. Napansin ng iba ang mood ni Howard. Tumigil sila sa pagkomento. At bumuntong hininga na lang. Ayaw niyang magmukhang mahina sa harap ng iba. Napagdesisyonan niyang iwasang mawala ng confidence sa harap ng kanyang mga kaibigan. Ayaw niyang masira ang image tungkol sa kanya. Kahit alam niyang magkakaproblema siya sa kanyang papa pag-uwi niya. Bakit hindi ka na lang umalis agad? Wala namang nakakita nito. Sa palagay ko, kung kaya ng may-ari ang pagmamaneho ng Mercedes. Malamang na wala siyang pakialam sa pera mo. Sabi ni Alex. Sa loob ni Alex. Natatawa siya nang makita niya ang ekspresyon ni Howard na parabang namatay ang kanyang mga magulang. Sa totoo lang, hindi niya masyadong inisip iyon. Higit sa lahat, pinipigilan siya ng mga ito para makaalis dito. Ano ang iniisip ng utak mo? Ang tanga mo. Bobo ka, manahimik ka nga. Hindi mo ba nakikita na napapalibutan tayo ng surveillance camera? Mas nakakahiya pa kung may mabangga kang sasakyan, at tumakas ka. Hindi mo ba naiintindihan? Ang tanga mo talaga. Nakasimangot na sabi ni Sarah. Hindi ko ine-expect na ganito kakasama. Ang pananamit mo at ang mga vulgar na iniisip mo. Tatakas ka kung may nasira kang sasakyan. Wala ka bang moral? Ngumisi si Howard at sinabing. Sa tingin mo ba ay wala akong pera? $15,000, 2 buwan lang yan, na baon ko. Pagyayabang ni Howard. Kung may ganoong kalaking baon si Howard kada 2 buwan, ay hindi siya matatakot. Ngunit si Howard ay mayroon lamang ilang $1,000 kada buwan. Ito ay mas katumbas ng maraming buwan. Ang iba ay nagsimulang magyabang tungkol sa kung gaano kayaman si Howard. Nakinukot siya si Alex dahil sa kanyang kawalan ng moralidad. Tara, huwag na tayong makisama sa kanila. Hindi na kinaya ni Rachel na makinig sa iba. Bago pa man pumunta sa restaurant, sinabi na niya na target ng bullying si Alex.
Hinawakan ni Rachel ang kamay ni Alex, at naglakad palayo nang hindi tumitingin sa iba. Rachel, huwag kang umalis. Kailangan pa nating pumunta sa karaoke at kumanta. Tawag ni Sarah kay Rachel. Sasakay lang kayo ni Alex ng bus. Ngunit maaari kang sumakay ng luxury car kasama namin. Nagmamadali rin si Nadine at Howard na hikayatin siyang manatili. Lahat sila ay interesado kay Rachel. At talagang nalungkot sila. Pinanood nila ang pag-alis niya kasama si Alex. Hindi na kailangan, kayo na lang ang lumabas. Uuwi na ako kasama si Alex. Hindi rin ako mahilig sumakay ng luxury car. Komportable na ako sa bus. Buo ang loob ni Rachel. At wala nang intensyon pa na bumalik. Anong nangyayari, sabi ng parking attendant, habang naglalakad. Nang makita niyang napakaraming tao ang nagkukumpulan. Naghinala siya. Nang makita siya nagbigay ng daan ang karamihan. Nang makita niya ang sasakyan, ay galit siyang sumigaw. Sino ang gumawa nito? Inamin ni Howard na aksidente niyang nasagi ang kotse. Ang galing ng talent mo. Napakalaking lugar para makasagi ka ng sasakyan. Nakakabilib ka. Sarkastikong sabi ng parking attendant. Ang lahat ay manatili dito, at walang aalis. Kapag dumating ang may-ari ng sasakyan, babayaran niyo siya para sa pinsala. Nakita ni Alex na ang parking attendant ay ang nagparada ng kanyang sasakyan. Natatakot siyang makilala ng parking attendant. Kaya kinuha niya ang kamay ni Rachel, at tahimik na sinabi kay Rachel na umalis kasama niya, sa lalong madaling panahon. Natatakot siya sa susunod na mangyayari. Sa halip na hilahin si Rachel. Nakuha niya ang atensyon ng parking attendant. Boy, tumigil ka. Nang makita ng parking attendant si Alex na tumakbo palabas ng crowd. Sa taranta ni Alex na makilala siya, kaya siya napatakbo, mukhang siya pa ang may kasalanan. Kailangang mahuli siya ng parking attendant o kaya ay mawalan ng trabaho ito. Natahimik si Howard at ang iba at pinanood ang parking attendant na hinahabol si Alex. Kung nag-iisa lang si Alex ay tumakas na lang siya. Gayunpaman, kasama si Rachel sa tabi niya. Hindi siya makatakbo ng ganoon kabilis. Kaya nahuli rin siya kaagad. Mabilis siyang nahuli ng parking attendant. Lalong kitang-kita ang mga ngiti sa mukha ng karamihan. Nasasaktan ang puso ni Rachel nang maramdaman niyang nagiging katatawanan si Alex sa harap ng karamihan. Sa tingin mo makakatakas ka sa akin? Bulalas ng parking attendant. Matapos siyang mahuli ng attendant. Sabi ni Alex. Gustong tumakbo ng isang binata pagkatapos na may masagi na ibang sasakyan. Iyon lang po. Nang makita niya ang mukha ni Alex. Natigilan ang parking attendant. Sir. Bakit? Kayo pala sir. Karamihan sa mga tao na nagmamaneho ng top caliber na sasakyan ay higit sa 40 taong gulang. Sa isip ng parking attendant. Ito ang unang pagkakataon na nakita niya ang isang kasing bata ni Alex na may dalang luxury car. Kaya naalala niya ang batang mukha ni Alex. Sir, sorry po, hindi ko alam na kayo pala yan. Hindi kita gustong habulin. Sir, aalis na po ba kayo? Dadrive ko na po ang sasakyan niyo papunta dito ngayon. Masayang sabi ng parking attendant. Nang tumalikod ito, nakita ng parking attendant si Howard at ang iba pa, kaya mabilis niyang sinabi. Sir, nasagi nila ang sasakyan mo. Kung gusto mong pabayaran sa kanila, sasabihin ko sa kanila. Kung tatanggi sila, tatawag ako ng pulis. Ano ang nangyayari? Pag-aari ba ang luxury car na ito sa talunang si Alex? Kahit na si Howard at ang iba ay nalilito. Sigurado ka bang hindi ka nagkamali? Ang pulubi na ito ay namamalimos lang sa kalye, sa harap ng restaurant. Paano magiging kanya itong magarang Mercedes-Benz? Tanong ni Howard. Paanong hindi ko malalaman? Personal ako na nagpark nitong kotse. Bakit hindi mo pag-isipan kung paano mo siya mababayaran, sabi ng parking attendant, habang nakatingin kay Howard, at sa iba pa ng masama. Hindi na nila kailangang bayaran. Hindi naman mahal ang pagpapaayos nito. Gusto na ni Alex na umalis sa lalong madaling panahon, kaya sinabi niya ito. Pakibigay mo na lang sa akin ang susi ng kotse. Ako na mismo ang magdadrive. Dahil ibinunyag na siya ng parking attendant. Hindi na niya kailangan pang itago kung sino siya. Kinuha ni Alex ang susi, na inabot ng parking attendant.
Binuksan ang pinto, tapos pumasok sa magarang Mercedes-Benz, at dahan-dahan itong pinaandar. Nang makita ng iba ang ginagawa niya, nanlaki ang mga mata nila sa gulat. Hindi sila makapaniwala na si Alex, ang tagagamot pag may injury, tagabuhat ng mga gamit, tagapaypay, at utusan ng cheering squad ang may-ari ng magarang Mercedes-Benz. Sobrang shock ni Sarah. Nakanganga ito at tulala, habang gulong-gulo ang kanyang isip. Ang kanyang malalaking mata ay nakalock sa katawan ni Alex. Hindi ito totoo sa isip niya. Sina Harry at Howard ay nakatahimik. Para silang mga tanga habang pinagmamasdan si Alex na pumasok sa sasakyan. Gulong-gulo ang isip nila, habang iniisip kung ano ba talaga ang nangyayari kay Alex. Paano niya kayang magmaneho ng ganoon kagandang sasakyan? Beep beep. 2 beses bumusina si Alex para umalis sa daraanan ng sasakyan. Nagmamadaling umalis ang grupo sa daanan. Inihinto ni Alex ang sasakyan sa tabi ni Rachel at ibinaba ang bintana. Tumingin siya sa nakatulalang si Rachel at sinabing, "Sumakay ka na dito, at ihahatid kita pabalik." "Ako ba?" Tinuro ni Rachel ang kanyang sarili, na parang hindi makapaniwala, na pasasakayin siya ni Alex sa magarang Mercedes-Benz. "Sige ba?" masayang sagot ni Rachel. Binuksan ni Rachel ang pinto at pumasok. Ilalabas na sana ni Alex ang sasakyan, nang makita niya si Sarah na kumakatok sa bintana, sa tabi niya. "Bakit?" tanong ni Alex kay Sarah. Habang binababa ang bintana. "Alex, babalik na din ako sa school. Pwede din ako makisakay?" Nahihiyang tanong ni Sarah. Alam ni Sarah na si Alex ang may-ari nitong Mercedes-Benz G. Ito ay isang marangyang kotse, na nagkakahalaga ng hindi bababa sa $150,000. Hindi pa nakasakay si Sarah sa ganoon. Kung makikita siyang nakasakay sa luxury car na ito, mapapainggit ang iba sa kanya. "Sa tingin ko dapat kang sumakay sa kotse ni Harry. Hindi ba kailangan pa ninyong kumanta?" Sagot ni Alex, habang dahan-daang itinaas ang bintana ng sasakyan, at ini-start muli ang makina. "Alex, hindi na ako kakanta. Bakit hindi mo ako bisitahin minsan?" sabi ni Sarah sa tono ng pananabik. Naglalakad na sinusundan ni Sarah ang Mercedes-Benz habang si Alex ay dahan-daang nagmamaneho. Hindi siya pinansin ni Alex habang nagmamaneho ito palabas ng parking lot. Pinaingay niya ang throttle at pinabilis. "Alex! Alex!" sigaw ni Sarah, habang sinusundan pa rin ang sasakyan sa gitna ng kalsada. Ang tanging natanggap niyang tugon mula kay Alex ay ang tambutso at alikabok. Nang makita ng mga dumadaan ang galit na ekspresyon ni Sarah, ang isip ng lahat ay hiniwalayan na si Sarah, at itinapon ng kanyang nobyo. Hanggang dito na lang po muna. Maraming salamat po sa pakikinig. Pwede po bang humingi ng subscribe bilang pagsuporta sa ating munting channel? Hanggang sa susunod po muli. Stay safe and God bless.